Usap-usapan ngayon ang pagkakaaresto sa isang lalaking umano'y nagtangkang lokohin mismo si NBI Director Melvin Matibag gamit ang sensitibong impormasyon tungkol kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Akala ng marami, totoong may lead siya sa pinagtataguan ng senador na kasalukuyang hinahanap kaugnay ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pero habang tumatagal ang usapan, unti-unting nabunyag na tila isa lang pala itong malaking modus. Ayon kay Direktor Matibag, nagsimula ang lahat nang makatanggap siya ng tawag mula kay Executive Secretary Ralph Recto. May isang lalaki raw na nakipag-ugnayan at nagsabing alam niya kung nasaan si Bato de la Rosa. Dahil seryoso ang impormasyon, agad itong inaksyonan ng NBI. Nagpakilala pa umano ang suspect na konektado siya kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at gusto lang daw niyang tumulong. Dagdag pa niya, may sakit umano ang kanyang anak kaya humihingi siya ng tulong pinansyal habang nagbibigay ng impormasyon. Sa una, nagbigay si Matibag ng maliit na halaga bilang pagsubok. Pero hindi nagtagal, mas malaking pera na umano ang hinihingi ng suspect. Dito na lalong naghinala ang NBI Director. Habang palalim ng palalim ang komunikasyon, napansin nilang tila pera lang talaga ang habol ng lalaki at wala naman talagang konkretong impormasyon tungkol kay Senador Bato. Mas nakakagulat pa rito, nadiskubre ng investigasyon na hindi lang pala si Direktor Matibag ang target ng modus. Ginagamit umano ng suspect ang Viber at WhatsApp para magpanggap at manghingi ng pera sa iba't ibang matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang umano sa mga nabiktima o tinangkang biktimahin ay mga senador, kongresista, at maging sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Nakakabahala rin na mayroon umano siyang database ng contact numbers ng mga opisyal ng gobyerno. Noong Mayo 19, tuluyang nasakote ang suspect sa kanyang condo unit sa Novaliches, Quezon City sa operasyon ng NBI Organized and Transnational Crimes Division. Ngunit mas lalo pang naging matindi ang kaso nang makarecover ang mga ahente ng hinihinalang iligal na droga at paraphernalia sa kanyang unit. Nagpositibo umano ito sa methamphetamine hydrochloride at tetrahydrocannabinol. Sa gitna ng eskandalo, lalo pang uminit ang usapan ng sabihin ng suspect na hindi raw siya ang totoong utak ng modus. Ayon sa kanya, ginagamit lang daw siya ng isang malaking personalidad. Nang tanungin kung sino ang nasa likod nito, isang salitang nakakagulat ang kanyang isinagot, pulis. Bukod sa kasong estafa at droga, haharap pa siya ngayon sa panibagong reklamo habang patuloy na iniimbestigahan ng NBI kung sino pa ang posibleng sangkot sa mas malalim na operasyon.